Okay po. Baka may ano kang tawag doon? Yung Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama ninyo ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin po sa kabilang linya si DJ Joey Boy at DJ Noel upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GB Balita Express. oras natin ngayon, 7:11 in the morning. Hatid sa atin ang Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At para sa ating headlines, balita. Dole umapila sa mga employer na payagan ang mga empleyado na gamitin ang kanilang leave. Villanueva Estrada muling itinanggi ang pagkakasangkot sa umano'y korupsyon sa flood control projects. DPWH bumuo ng TWG sa tamang planning ng mga local flood control projects. Ilang bisita sa Manila North Cemetery, di mahanap ang mga mahal nila sa buhay na yumao. Mister, pinagbabaril habang naghahanda ng pagkain sa Laguna. 27 years old na may kasong panghahalay at child abuse arestado sa Rosario, Batangas. Isang lolo arestado sa Batangas City. PWD na may kasong acts of lasciviousness inaresto sa Mataas na Kahoy, Batangas. Batangas City Grand Terminal nagdagdag ng mga pasilidad matapos ang inspeksyon. DOH may paalala sa publiko ngayong panahon ng amihan. At paghina ng Philippine peso, posibleng dulot ng mga isyong kinakaharap ng bansa ayon sa BSP. Para sa detalye ng ating balita, Dole, umapila sa mga employer na payagan ng mga empleyado na gamitin ang kanilang leave. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. DJ Frankie, nananawagan ang Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma sa mga employer na payagan ang kanilang mga empleyado na gamitin ang kanilang leave. Ito ay upang makauwi ang mga manggagawa sa kanilang mga probinsya o sa labas ng National Capital Region na mas maaga at makadalaw sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinaalala rin ng kalihim ang tamang pasahod para sa mga empleyadong magtatrabaho sa October 31, November 1 at 2 na mga special non-working holiday. Ayon sa kanya, may dagdag na 30% na premium pay sa mga araw na ito kung papasok ang mga manggagawa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Villanueva at Estrada muling itinanggi ang pagkakasangkot sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GB Balita Express. Muling itinanggi na Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada ang pagkakasangkot nila sa korupsyon sa mga flood control projects. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder, bribery at iba pang reklamo ng korupsyon ang dalawang senador dahil umano sa pagtanggap ng benepisyo mula sa mga maanomalyang proyekto. Iginiit ni Villanueva na makikita sa mga record ng Senado na simula pa lamang ay tutol na siya sa mga flood control projects. Aniya siya mismo ang naglantad at nagtatanong hinggil sa mga proyektong ito na hanggang ngayon ay hindi pa rin na ipapatupad. Dagdag pa ng senador, isa lamang ang testimonya ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa mga flood control projects. Gayunpaman, sinabi ni Villanueva na hihintayin niya ang magiging aksyon ng ombudsman at magsusumiti ng formal na tugon sa tamang panahon upang patunayan ang kanyang kawalang sala.
Samantala, iginiit ni Estrada na wala siyang tinanggap na anumang pondo para sa mga flood control projects. Tiniyak niyang handa siyang ipagtanggol ang sarili at dumaan sa anumang proseso ng batas upang patunayan na nagsasabi siya ng totoo at nananatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang lingkod bayan. Binigyang diin pa ni Estrada na lilinisin niya ang kanyang pangalan at buo ang kanyang tiwala sa tamang panahon, mananaig ang katotohanan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. DPWH bumuo ng TWG sa tamang planning ng mga local flood control projects. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Para maisaayos ang tamang pagpaplano ng local flood control project, ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay bumuo ng Technical Working Group o TWG. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, pinagkakaitan lang ang mga naunang flood control project at hindi ito pinagplanuhan. Ito ay matapos matuklasan ni Dizon sa kanyang pag-iinspeksyon na walang maipresentang plano sa mga flood control project. Kaya naman sa pagbuo ng TWG, layunin nito na magkaroon ng tamang pagpaplano sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon pa kay Dizon, hindi aaprubahan ang flood control project kung hindi pahihintulutan ng binuo na technical working group. Hanggat wala aniyang approval ng technical working group ay hindi maaaprubahan ang proyekto. Kabilang sa mga bumubuo sa technical working group na ito ay sina UP Nationwide Operation Assessment of Hazard Dr. Alfredo Lagmay, UP National Hydraulic Research Center Dr. Guillermo Tabios III, Integrated Environmental Science DENR USEC Dr. Carlo David at marami pang iba. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At ilang bisita sa Manila North Cemetery, di mahanap ang mga mahal sa buhay na yumao. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Balita Express. DJ Frankie, ilang mga bisita sa Manila North Cemetery ang nahirapang hanapin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay kahit pa may tulong mula sa digital finder. Para sa ilan, lumipas na ang maraming taon o dekada mula nang huli silang bumisita. Kaya halos hindi na nila matandaan kung saan eksaktong nakalibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Lumapit si Yolanda Cuaresma sa Puntod Finder Assistance Desk ng sementeryo upang hanapin ang libingan ng kanyang lola. Mahigit 10 taon na mula nang huli niyang mabisita ito kaya hindi na niya maalala ang eksaktong lugar. May mag-isa siyang dumating kaya sinamahan siya ng mga tauhan ng sementeryo sa makikipot na daanan at mataong bahagi ng lugar upang hanapin ang puntod. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nabigo silang makita ito. Isa pa sa mga bumisita ay si Zenaida Rabido na maagang dumating upang maiwasan ang dagsa ng tao dahil isa na siyang senior citizen. 5 taon na rin mula nang huli niyang mabisita ang puntod ng kanyang kapatid kaya humingi siya ng tulong upang ito'y matagpuan. Matapos ang mahabang paghahanap at ilang maling liko, natagpuan din ni Zenaida ang puntod, balot na ito ng lumot at tila matagal nang napabayaan. Naka-full force naman ang mga tauhan ng sementeryo upang mapanatili ang kaayusan. Nagtayo rin ng mga tent at assistance booth sa labas at may mga libreng shuttle service dahil hindi na pinapayagang makapasok ang mga pribadong sasakyan sa loob. Samantala sa Manila South Cemetery, napansin ng mga unang bumisita ang ilang pagbabago. Nagsagawa na rin ng inspeksyon ang mga opisyal ng lungsod ng Maynila upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao at maayos na daloy ng trapiko. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Mister pinagbabaril habang naghahanda ng pagkain sa Laguna. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Balita Express. Patay ang isang lalaki matapos pasukin at barilin ng mga armadong suspect habang naghahanda ng pagkain sa kanilang bahay sa barangay Bagong Silang, San Pedro City, Laguna. Kinilala ang biktima sa alias na Arem na agad nasawi sa tama ng bala sa ulo at katawan. Ayon sa pulisya, pumasok sa likurang pinto ang suspect na si alias Abdul at agad pinaputukan ang biktima bandang 11:30 ng gabi.
Mabilis na tumakas ang suspect habang pinigilan ng 4 nitong kasamahan na nakilala sa mga alias na Amenodin, Huayri, Airo at Saileni, ang isang kaanak ng biktima na tangkang humabol. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng pamamaril. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. 27 years old na may kasong panghahalay at child abuse, arestado sa Rosario, Batangas. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Naaresto ng mga pulis sa Rosario, Batangas ang isang lalaking kabilang sa listahan ng Regional Most Wanted Persons dahil sa mga kasong panggagahasa at paglabag sa karapatan ng mga menor de edad. Kinilala ang suspect na si Marvin, 27 anyos at residente ng Barangay Marilag, Rosario, Batangas. Nahuli siya noong October 27 sa bisa ng 3 warrant of arrest na inilabas ng Family Court Branch 2 sa Lipas City. Kinasuhan si Marvin ng rape by sexual assault na may kaugnayan sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law na inamyendahan ng RA 11648 at may rekomendadong piyansang 200,000 piso para rito. May 2 pa siyang kasong statutory rape kung saan walang piyansang itinakda. Ayon sa investigasyon, ang mga kaso ay may kinalaman sa pang-aabusong ginawa umano ng suspect laban sa mga menor de edad na babae. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Rosario Municipal Police Station si Marvin habang inihahanda ang mga dokumentong isusumite sa korte para sa formal na pagsasakdal. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Lolo, arestado sa Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, na aresto ng mga tauhan ng Batangas City Police sa tulong ng 1st Provincial Mobile Force Company ang isang Provincial Most Wanted Person na kinilalang si Gemini sa Barangay Balagtas, Batangas City kahapon, Oktubre 29. Ang suspect na si Gemini ay 68 anyos, may asawa, isang karpentero at tubong Oriental Mindoro na kasalukuyang naninirahan sa nasabing barangay. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 counts ng kasong acts of lasciviousness na inilabas ng presiding judge ng RTC Branch 1 Batangas City noong Oktubre 27. May nakalaang piyansang 180,000 pesos kada bilang ng kaso. Tiniyak ng mga pulis na nasunod ang lahat ng legal na proseso kabilang ang paggamit ng body-worn camera sa operasyon. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Batangas City Police Station ng akusado habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Batangas City Grand Terminal nagdagdag ng mga pasilidad matapos ang inspeksyon. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, nagpatupad ng mga karagdagang pasilidad ang Batangas City Grand Terminal matapos mapuna ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang kakulangan ng mga upuan at ventilador para sa mga pasahero lalo na para sa mga PWD at senior citizens. Mahigit 30 monoblock chairs ang idinagdag, kabilang ang mga nakalaan para sa PWD at mga nakatatanda. Naglagay din ng pamunuan ng 2 malaking cool fans, 2 industrial fans, 4 na ceiling fans at 1 water dispenser para magamit ng publiko. Mas naging komportable na ngayon ang mga pasahero at may maayos na lugar para makapagpahinga habang naghihintay ng biyahe. Tinataya nga abot sa 14,500 na pasahero kada araw ang daraan sa terminal hanggang November 3. Inabisuhan na rin ang mga bus operator na magdagdag ng mga biyahe upang tugunan ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas, kung saan humigit kumulang 180 bus units ang bumabiyahe araw-araw patungong Metro Manila, Quezon at Nasugbu, Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. DOH may paalala sa publiko ngayong panahon ng amihan. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na mag-ingat ngayong panahon ng amihan lalo na sa mga sakit
na kalimitang nararanasan sa ganitong panahon. Ang amihan ay nagdadala ng malamig at tuyong hangin na karaniwang nararanasan mula buwan ng Nobyembre hanggang Marso. Kaya naman mahalagang maging handa at protektado. Ilan sa mga sakit na madalas na nagiging problema sa panahon ng amihan ay ang trangkaso na kilala rin bilang influenza. Ang sipon na kadalasang may kasamang ubo at bahing, ang pulmonya, isang impeksyon sa baga na maaaring magdulot ng hirap sa paghinga at allergic rhinitis na sanhi ng pangangati ng ilong at pagbahing dahil sa mga allergens. At panunuyo ng balat na maaaring magresulta sa eczema, isang kondisyon kung saan nakakaroon ng pangangati at pamamaga ng balat. Upang maiwasan ang paglaganap ng mga sakit na ito, nagbigay ang DOH ng ilang mahahalagang paalala at rekomendasyon. Kabilang dito ang regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na kung bago kakain at pagkatapos gumamit ng banyo. Kung nakakaranas ng sintomas ng sakit, pinapayuhan ang pananatili sa bahay upang hindi makahawa sa iba. Mahalaga rin ang pagsusuot ng face mask pag lumalabas ng bahay, lalo na sa mga mataong lugar upang maprotektahan ang sarili at ang iba. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Paghina ng Philippine Peso, posibleng dulot ng mga isyong kinakaharap ng bansa ayon sa BSP. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, sinisisi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga isyong korupsyon bilang isa sa mga posibleng dahilan ng muling paghina ng piso na bumagsak sa 59.13 o 59 pesos and 13 centavos kada isang dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot pa sa 59 pesos and 20 centavos ang $1 sa intraday trading, dahilan upang ituring ito ng mga analyst bilang isa sa pinakamahinang currency sa Southeast Asia ngayong buwan. Huli itong nangyari noong Disyembre 19 ng nakaraang taon. Maaari umanong nangangamba ang merkado sa posibleng paghina ng ekonomiya dulot ng kontrobersiya sa mga infrastructure spending, gayon din ang inaasahang karagdagang pagluwag ng monetary policy ng BSP. Sa kabila nito, sinabi ng Central Bank na nananatiling matatag ang piso dahil sa patuloy na pagpasok ng remittances mula sa mga overseas Filipino workers o OFW, paglago ng business process outsourcing o BPO sector, turismo at mga reformang pang-ekonomiya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita ngayong umaga, October 30, 2025. 7:28 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy at DJ Noel upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.